Matikas, maabilidad, at hinahangaan ng marami. Siya rin ang isa sa pambato ng Philippine Windsurfing Team na gumagawa ng ingay sa international sports scene. Ngayong hapon, si Harold Madrigal ang bida dito sa Live Better. Kamakailan ay dumayo kami sa napakagandang bayan ng Mabini sa lalawigan ng Batangas. Dito ay binisita namin ang training camp ng Philippine Windsurfing Team upang mas makilala ang isang mahusay na windsurfer na nag-iwan na ng marka sa international arena. Siya ay si Philippine windsurfing athlete Harold Madrigal. Ilan sa mga parangal na naialay niya para sa bansa ay ang kanyang gold medal finish noong 2019 Asian Championship sa Taiwan, isang silver medal sa 2019 Thailand Windsurfing Championship, isang bronze medal sa prestihiyosong 32nd Cambodia Southeast Asian Games, at noong 2024, nakamit ni Harold ang silver medals sa parehong Singapore Open at pre-SEA Games tournament na ginanap sa Thailand. So, nag-discover ko po windsurfing by friends po. Kasi dating po ako galing Mindoro. Kinuha ng nanay ko para dito sa Anilao. Then nakita ko po ang windsurfing through friends hanggang nag-try ako at nagustuhan. Windsurfing po kasi pinakakaiba siya eh. Siyempre, sa surfboard na may sail, kakaiba siya. Tapos punta tayo kahit iba't-ibang lugar. Naka-cross islands tayo. Kaya, ayun. Hindi may kakaila na sa bawat medalya ni Harold, hindi lamang puspos ang training ang kanyang naging sandata, kundi pati na rin ang malalim na pag-unawa sa pagbasa ng hangin. Training routine po namin is morning conditioning, run, swim, bike or gym. Tapos hapon water session kami na 2-3 hours a day. Naging active tayo kasi sa pagbasa na lang ng hangin at ng current, kailangan natin maging active. Paano natin papatakbuhin yung gamit natin. Pagbabasa po ng wind, medyo mahirap sa beginners. Kasi kailangan yung check every time kung saan nagagaling yung hangin at kung gano'n ito kakapal. Naniniwala si Philippine Windsurfing Head Coach German Paz na malayo ang mararating ni Harold bilang isang atleta. Ito hindi lamang dahil sa kanyang husay sa sport, kundi dahil sa kanyang positive attitude. Ako bilang coach, sabi ko nga, hindi ko ituturo yung tactics. Ang una ko ituturo is attitude, di ba? So, Harold sumunod naman sa amin yan. Kaya, ako sa kanya, may potential siya na makarating sa Olympics. Kasi pag hindi mo nagawa yung mga instruction, siya nagkakaroon ng conflict. Kahit anong sports, pagka hindi mo ka sumusunod, nagkakaroon ng conflict yung laro mo. Dumaan din si Harold sa ilang pagsubok. Isa na dito ay nung masiraan siya ng loob sa kanyang maagang karera nang siya'y maaksidente habang naghahanda para sa isang mabigat na torneo. Just before Asian Games, cross-training namin is cycling. So nag-cycling kami medyo malayo. Pauwi na kami, merong blind pothole na hindi napansin hanggang yun. Na-aksidente ako, bali ang forearm ko at saka shoulder. So after aksidente po, yun po, na-down ako, syempre. As an athlete, madadown ka talaga pag especially big event parating. So nangyari po, nag-focus na lang po ako sa healing progress ko para mas makabalik ng mas okay. Ayun po, napanghinan ako nung time na nabalian ako. Pero isa sa focus ko, get ahead lang. So trust the process lang. Ibinahagi rin ni Harold na inspirasyon din niya ang kanyang mga kasalukuyang coaches na hindi lamang mga international champions ng windsurfing, kundi iginagalang din ng mga atleta mula sa ibang bansa. So, yun po, naghalong inspired at saka pressure. Okay, dahil sa, yun nga po, mga coaches namin, tsaka mga seniors namin is world champion. Napakaraming competition na napanalunan. So medyo the pressure sa part na yon. At the same time, inspired kami kasi yun yung nakamit nila at gusto namin makuha yung same as nakuha nila or mas mataas pa. Isa si Mabini, Batangas Mayor Nilo Villanueva na saludo sa galing ng Philippine Windsurfing Team. Kaya naman, tudong suporta nito sa pambansang koponan.
Actually, every time that there is competition abroad, the municipal government is supporting them in terms of monetary support. But I think also the Sangguniang Bayan has passed an ordinance relating to on how we can support our athletes participating both in local and international competition. It's a collaboration between the organizations on sports and the municipal government. So I'm very thankful that these organizations on windsurfing, scuba diving, free diving are approaching the municipal government for their activities. Bukod sa mga high-tech training equipment, up-to-date skill at strengthening and conditioning training programs, ang tagumpay ng isang atleta ay lubos na nakasalalay sa kanyang attitude at work ethics. Katulad sa kwento ng buhay atleta ni Harold, ang kanyang podium finishes ay hindi lamang produkto ng kanyang hard work, kundi pati na rin ang kanyang dedikasyon, tiyaga at misyon bilang isang windsurfer. At dyan na nagtatapos ang ating episode ngayong hapon. My name is Meg Siozon, encouraging everyone to live better.